Guys, kwentuhan muna tayo bago ako pupunta dyan sa dagat. Naantay ko lang guys yung mga kasamahan ko, wala pa sila. Galing ako sa trabaho, dumiretso na ako dito. So, naalala ko lang yung nangyari sa akin, sa amin nung isang araw guys. Um, Tawag dito, be aware guys sa mga sa mga tawag sa atin ng mga hindi natin kilala. Tsaka guys, bigyan ko kayo ng tips na pag may tumatawag sa inyo na ang nakalagay is police, wag nyo nang i-entertain guys, dahil alam nyo kung bakit. Pag may tumatawag sa inyo na may nakalagay kaagad doon sa taas na police, wag nyo nang sagutin guys, kasi napakalakas ng nila guys, ang lakas guys ng hypnotize nila guys. Kahit yung kapatid ko guys na may experience na daw, naka-experience na ng ganun 5 years ago, and never pumasok sa isip ko guys na mangyayari sa akin yung ganon, kasi nga one of my friend experienced that already before. Alam nyo guys kung magkano ang na-hack ng mga scammer na yan sa kanya. Yung buong indemnity niya guys na binigay ng mga amo niya, ang laking halaga, more than 700 yata yun guys, nakuha nila. Kasi ang modus nila guys noon is tatawagan kanila or i-message kanila, sasabihin nila guys na expire yung ganito mo, yung mga details mo, ganyan, hindi mo ma-open yung account mo kapag hindi mo in-update, ganyan guys. Ang nangyari sa kanya, ganun daw ang sinabi sa kanya na kailangan niyang i-update yung account niya, ganun. So siya naman, binigay niya daw yung daw niya guys, yung binigay niya yung CPR niya. So in 1 minute guys, pagkabigay daw niya ng CPR niya, nagkaroon na ng may dumating ng message sa kanya na na yung pera niya is parang nag-pop up na sa kanya guys, na may withdraw na sa pera niya. So wala siyang nahabol guys, kawawa siya kasi pinaghirapan niya yun ng ilang taon na long service niya sa mga amo niya, pero ganun lang ang nangyari. So hindi ko naalala yung ganun guys, kahit yung kapatid ko na nangyari daw sa kanya 5 years ago. Dahil sa lakas ng hypnotize nila guys, ang modus nila guys is yung na-encounter ko is dadalhin kanila sa galit-galit, yung sigaw-sigaw, para masindak ka, matakot ka, at ibibigay mo lahat kung ano yung kailangan nila. Buti na lang guys, may awa talaga ang Diyos, mabait talaga ang Diyos, kasi sa takot ko guys, di ko talaga, tulala talaga ako. Hindi, kahit anong sinasabi ng kapatid ko na wag kong ibigay yung OTP, parang di ko na pinapakinggan yung kapatid ko. Basta nung sabi nung na yon, yung pulis na yon na nagpanggap na may darating sa'yo na na message, sabi niya ganun, tignan mo, tas ibigay mo sa akin. Sinasabihan na ako guys ng aking kapatid na wag kong ibigay. Hindi na ako nakikinig sa kanya, kasi yung takot ko lang, yung sobrang lakas ng hypnotize nila, na parang sunod-sunuran ka na lang guys kung ano yung sasabihin nila. Parang ganun yung naging feelings ko. Parang ngayon lang bumabalik sa akin, ngayon ko lang naisip kung gaano kalakas yung hypnotize nila kapag nakausap ka nila. Kasi yung sigaw nila, yung parang pananakot nila na tapos nagtatanong ako sa kanila kung for what yung mga ganun, na bakit kinukuha nila yung mga details ko, yung OPT na yon. Pero mayroon siyang sinagot sa akin guys, na pagalit pa siya, na ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, sabi niya ganun, bakit paulit-ulit ka, sabi niya ganun sa akin guys. So sa takot ko ba, na parang hindi na ako makagalaw, sobrang takot ko na bakit
ganun sa tagal ko na dito sa Bahrain is bakit may ganun na pulis na tatawag sa akin, anong nagawa ko, anong na-violate ko na bakit may pulis. Yun ang nasa isip ko guys. Tapos tinatanong niya kasi guys kung saan ako ngayon, saan ako nung time na yon. So sabi ko nasa Muharraq. So ang parang nasa isip ko, hindi ko talaga ma-explain kung ano yung nasa isip ko na bakit naging sunod-sunuran na lang ako. Hanggang mahimasmasan ako guys dahil sabi nung kapatid ko, wag mong ibigay, wag mong ibigay. Sabi niyang ganun guys, yung CPR ko na yung pinag-uusapan namin na ibigay yung CPR ko daw. Give me your CPR, sabi na niyang ganun sa akin. Sabi ng kapatid ko guys, wag mong ibigay, ano yan? Ubusin nila yung pera mo, sabi niyang ganun guys. Kasi may pera ako sa sa benefit ko ng time na yon, pangbayad ko ng bahay, saka mga pangangailangan ng anak ko. So, nahimasmasan ako guys. Talagang siguro ginising ako ng Panginoon na nung time na yon sabi ko, no. Sabi kong ganun guys na I don't give you my CPR. Sabay patay guys. Tapos sabi ko pa, tatawagan ko yung sponsor ko. Kasi natakot ako guys nung tinanong niya na kung saan ako. So sinabi ko nasa Muharraq ako. Tapos yun, parang ayaw niyang ma-distract guys, kasi talagang dinidistract ako ng kapatid ko na sabi niya wag mong ibigay. Pinipilit ng kapatid ko na wag mong ibigay, wag mong ibigay. Pero ako kasi hindi na ako nakikinig sa kanya, basta binasa ko yung OTP na yun, binigay ko sa kanya. Ngayon ko lang naisip guys na dapat kahit isang number man lang na hindi ko talaga siya binigay dapat. Kasi talagang nasindak ako doon sa pagkapulis nila guys eh. Kaya yun, buti na lang Diyos, Diyos ko mabait talaga. Mabait talaga ang Diyos guys, dahil aywan ko, bigla akong parang nagising na sinabihan ko na nga, no, hindi ko ibibigay ang CPR ko. Kaya be aware guys, ito is sa lahat, para ito lahat sa atin na mag-iingat talaga tayo sa mga halang ng kaluluwa na hindi marunong lumaban ng patas, hindi marunong magtrabaho ng umaasa lang sa pinaghirapan ng ibang tao. Mga hayop sila guys. Kaya be aware, mag-ingat tayo talaga guys. Kahit ano pang message dyan, mga link, wag nating i-click-click. Dahil isa pa yung link na yan na nila, na ma-hack nila tayo. Tapos lalong-lalo na yung tawag na yan. Tatandaan nyo guys na pag umapir na pulis sa taas ng cellphone natin, huwag na natin sagutin kasi scammer yan for sure. Kasi ngayon ko lang din naalala guys na hindi naman tatawag ang pulis kahit ano pa ang violation mo. Hindi man yan sila tatawag. Kasi may sasakyan kasi ako guys, yun ang naisip namin magkapatid na baka nagkabaroon ako ng violation. Pero ngayon guys, parang hindi pa talaga ako move on. Talagang naisip ko na, ngayon ko lang naisip na hindi naman tatawag ang pulis kung nagkaroon man ako ng violation. Makaka-receive lang dapat ako ng message kung ano man yung violation ko, ganun lang dapat guys. Pero talagang ganun eh, pagka pulis na pala talaga ang tapos ganun pa ang start nila, approach nila na sisindakin ka na kaagad-agad, na pinipilit sa una guys. Nung sinagot ko ng ganun, sabi niya this is a police from this one, sabi nilang ganun. Di ko nag-aanong matandaan paano yung pag-start nila guys. Tapos nag-a-Arabic kasi hindi ko naman maintindihan guys yung Arabic, kasi hindi ako nakakapagsalita ng Arabic. So pinasa ko yung phone sa kapatid ko dahil ang kapatid ko marunong mag-Arabic. Tapos umiiling naman yung kapatid ko, hindi ko maintindihan yung bakit siya umiiling, na ang pangit ng mukha niya. Parang ewan ko, parang natulala din siya na parang hindi niya rin naiintindihan yung sinasabi nung yung pulis na yon. Hanggang sa pinasa niya doon sa isang pulis na pinaka mataas daw na na officer ng ng CID ganun. So nag-i-English na siya, magaling mag-English yung isang yon, yung kausap na namin. Tapos
galit na siya guys, na bakit daw hindi ko pinapakita yung mukha ko, bakit daw hindi kino-open yung camera, ganon. Kaya doon na kami talaga natakot ng kapatid ko, dahil galit siya na na bakit hindi ino-open yung camera. So kami naman ng kapatid ko, aywan ko kung sadyang naghang lang talaga guys yung phone ko, or hindi namin alam i-open dahil sa nervyos na namin. Tinuturuan pa niya kami guys kung saan namin ipipindot yung camera para lang ma-open yung camera. Kasi gusto niya talagang makita namin siya guys na pulis siya. Kaya yun, galit na galit siya na bakit hindi namin ino-open yung camera. Sabi ng kapatid ko, what I do sir? Sabi ng kapatid ko, we cannot make it. Ayaw mag-open, sabi ng kapatid ko. Tinuturo pa niya guys hanggang na-open namin na yung video. So yun, tinatanong niya guys kung, aywan ko, ngayon ko lang din nabalikan na yung sinasabi niyang number guys, hindi ko alam bakit pwede palang matawagan nila yung ganon, yung ginagamit naming number na para sa internet lang yon, na hindi naman sa pangalan namin, kundi pangalan yun ng kaibigan namin guys na nakauwi na, lumipat sa ibang bansa. So iniwan niya sa amin yung 3 SIM card na yon, kami na ang nagbabayad. So parang hindi naging familiar sa akin yung number na yon. Sabi ko, wala naman akong number na ganon, hindi naman yan yung number ko sir, sabi kong ganon. Baka nag-mistake lang kayo sir, hindi ako yan, sabi kong ganon guys. Kasi ang number ko sa WhatsApp ito, sabi kong ganon. Tapos dali-dali naman ako guys na nagbigay na ng WhatsApp number ko. Tapos sabi niya, okay, sabi niya ganon, there's a message coming from you, go and check and give me that number, sabi niya ganon. Yung OTP nga ang sinasabi niya guys. So chinek ko, yun nga 6-digit na number. So nung una ayaw ko pang ibigay, tinanong ko pa siya kung bakit, para saan yun, na bakit niya kukunin. Tapos sabi niya para sa biometric files mo, ganon siya guys, sabi niya ganon. So dahil sumisigaw na siya, na takot talaga ako, sabi ng kapatid ko, wag mong ibigay. Pero parang hindi ko na pinapakinggan yung kapatid ko guys, sa takot ko binigay ko yung na yun, yung 6-digit na yun. Yung isa na lang ang natitira na number. What else? Sabi niya ganun guys. Kaya nasabi ko na yung isa-isang natitira na number. Then pagkatapos nun guys, gusto niya nang i-send ko sa kanya yung CPR ko, hanggang nahimasmasan ako guys, na yun, sabi ko, no, I will not give you my CPR. Yun, dun nag-end guys. Hindi ko matandaan kung siya ang nag-end the call, or parang ako, kasi ayaw ko nang ibigay yung CPR ko. Kaya yun, sa awa ng Diyos guys, hindi ko talaga naibigay. Kaya be aware guys, mag-iingat tayong lahat, kasi ang dami talagang modus nila ngayon, na ang modus na naman nila is yun, ang bagong modus nila guys. Kaya ingat lang tayo, lalo na sa mga kagaya ko na may mga laman ang please, wag nating ibibigay ang ating mga details, ang mga ID natin, mga identity natin. Please, wag guys, para hindi tayo magaya sa mga ibang nakuhanan nila ng pera. Like ang friend ko noon, talagang buong indemnity niya nakuha nila, kawawa talaga guys. So ako naman guys, ang laman ng benefit ko nung time na yun is nasa 400 plus. So I really thank to God na hindi niya ako pinabayaan, kasi hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pangbayad ko ng bahay, ng allowance ng anak ko. Kaya salamat sa Diyos guys. Ayan, hanggang dito lang guys ang aking maikwento sa inyo, at be aware always guys. Thank you so much. Bye bye. Please watching this video to awareness. Bye.